Isang panibagong araw pong muli mga kababayan, at sa oras na ito ay meron pong muli akong ipaparinig po sa inyo. At bago po ang lahat, ako po ay bumabati po sa inyo mga kapatid at sa ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan po natin nasa iba't ibang bansa. Bumabati rin po ako sa inyo at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano po? At bago po natin pakinggan, ay ako po muna ay nakikusap na sana po ay mag-like at mag-subscribe po kayo dito po sa aking munting channel. Ayan po. At ito na po yung akin pong ipaparinig po sa inyo at ating pong pakinggan. Lain ito, lumabas na ang buong kwento sa kaso ni Pulong Duterte sa isang bar sa Davao. At nang makita ito ng mga Pilipino, lumabas ang napakaraming mga komento patungkol sa ginawa ni Pulong Duterte. At talaga namang kahit na ang mga supporters ay talagang manghihina at madidismaya dahil sa buong kwentong ito. Pero bago natin basahin ang complaint ni John Patria laban kay Pulong Duterte, babasahin ko muna ang mga comment ng ating mga kababayan. Sabi dito, dapat sana wag na siya maging congressman na wala na siya ng dignidad and become unfit as a government official. Isa pa, no to Duterte and the wicked friends. Congressman, anak ng dating Pangulo, pick up girl lang type mo. Dapat kahit singer sa bar. Grabe, kawawa ang Pilipinas pag Duterte ang nakaupo. Isa ba dito, kung mahal nyo ang Davao at Pilipinas, huwag nyo nang iboto ang mga Duterte. No to Duterte. Parang naniwala ako sa sinabi ni Mark Taguba na si Pulong ang may hawak ng Davao Group ng BOC. Dapat yan ay makulong at hindi si Taguba. Isa pa, 13,000 sa bawat babae. Sa 6 na babae, 78,000 na. Pwera pa ang bayad sa bugaw at mga inom at kinain sa bar. For sure, 100,000 ang gastos niya sa isang araw. Ano bang negosyo ng congressman na ito? Pera ng bayan, pinangsarap buhay, sweldo ng bodyguard, at kung makaasta ay naghahari-harian. Ibang klase din ang mga politiko ng Philippines, ibang-iba sa mga government officials ng matitinong bansa. Kaya daming gustong makaupo dahil sa ganitong klaseng buhay. Sana magbago ng kalakaran ng bansa, managot sa batas ang mga abusadong politiko na nagpapayaman sa posisyon. Isa pa, nakakilabot pala ang galawan ng mga Duterte. Grabe, paniwalang-paniwala ako sa kanila dati ho, may gulay. At bakit nga ba ganito ang sentimento ng ating mga kababayan dahil lumabas na online ang buong kwento sa bar na ito ay ayon din kay Atty. Claire Castro na aking nakuha din sa kanyang vlog. Makikita natin sa buong video ang nangyari sa pangalawang palapag bago ang nag-viral na video ni Pulong Duterte na kung saan sa unang palapag ay may hawak siyang patalim. Kapansin-pansin na may lumapit sa kanyang babae na parang nagre-reklamo raw na bakit 1,000 lang ang ibinigay sa kanya. Ating basahin ang complaint. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi ng Pebrero 23, 2025 at ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na magbar sa Hersey Bar at hindi na siya makasama sa kadahilan ng magsusundo pa siya ng kanyang anak. Maya't maya ay nilapitan na rin ako ni Paulo Duterte at sinabi na samahan ko muna daw siya magbar sa may obrero at binigyan niya ako ng 18,000 pesos bilang tip. Tapos binigyan niya rin ang dalawa sa aking kasamahang babae na tig 5,000 at sinabi niya yung kulang ay ibibigay niya pagtapos namin magbar. Tig 13,000 bawat isa ang ibibigay niya sa mga babae na kasama ko. Matapos ang 20 to 30 minuto ay umalis na kaming papuntang Hersey Bar. Inabot na kami na alas 2 o'clock ng umaga nang tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae. At doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard at isang driver. Makalipas ang isang oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ng mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya
ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver na kaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos noon ay binayaran niya ang 3 babae. Ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganun lamang ang bigay sa kanya at doon na nagalit si Paulo Duterte. Dahil sa galit at kalasingan, si Paulo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit mula sa 2nd floor ng bar. Sa aming pinestuhan ay minura-mura niya ako at tinutulak pababa ng hagdan. Sinubukan ko po umalis ng bar, ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa 1st floor at sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa aking tagiliran at doon ay pinagmumura niya ako ulit at pinagbabantaan na papatayin kita at hinedbat niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humihingi sa kanya ng patawad kung ano man ang nagawa kong mali sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya na hinedbat ang aking ulo at inuundayan niya ulit ako ng kutsilyo at nang makita ng bodyguard niya na may CCTV ay agad pinapatay niya ang CCTV ng lugar at doon na ako na corner. Halos 2 hours niya akong sinaktan sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado 5 o'clock na ng umaga nang inaabutan niya na ako ng pera. 1,000 kada suntok, sampal or sipa. Matapos ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon makipag-sex sa isang kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko ito dahil nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakasex niyang babae at kung di ko daw babayaran ng babae ay ako raw ang kanyang papatayin at hahantingin. At tignan natin ito kaibigan, may puncture holes. Ibig sabihin, legit ang dokumentong ito. At mapapansin natin na ang sinasabi sa complaint ay tumutugma sa CCTV na nakuhanan sa bar. At ang nakakalungkot lang kaibigan, kung talagang totoo ang mga nangyaring ito, ay sobrang nakakadismaya talaga. Dahil doon pa lang sa pagkuha ng babae ng isang congressman na kahit pera niya ang ginamit, ay magdadalawang isip ang taong bayan na baka pera ng taong bayan pa ang ginamit niya. At binabanggit pa dito na parang laging ginagawa ni Paulo Duterte ang bagay na ito, ang mag-hire ng babae kahit na siya ay may asawa na. Akala ko sa mga pelikula lang ito nakikita, at kung ito ay totoo ay talagang nakakalungkot mga kaibigan. Ang tanong ay totoo ba ang mga bagay na ito? Sana ay hindi. Jeremias 23 verses 1 and 2. Kapag-habag kayo mga pinunong Yan po mga kababayan, yung atin pong narinig dito po kay sa iyong araw, ano po, tungkol po dito kay Pulong Duterte na sa isang opisyal ng isang bayan, ano po, talagang nakakalungkot yung ganyang bagay. Kasi sa halip na ikaw ay maging ehemplo ng iyong pinamumunuan, ikaw pa itong immoral ang iyong ginagawa. Talaga pong nakakadismaya sa isang opisyal. Ngayon, di naman po natin na sinasabing talagang ginawa niya na yun, ano? Pero base doon sa ating nakita doon sa video, talagang hini-headbutt niya yung tao. Ibig sabihin talagang yung inaano ng ulo, ano po, ginaganon. Talagang doon makikita po natin na hindi po talaga maganda, ano po, yung ugali nitong si Congressman Pulong Duterte. Ayan po mga kababayan, ano po, kayo na po ang bahala nga mag-reaction dito po sa inyong napanood, kung ano po inyong masasabi dito po sa isang opisyal ng ating bayan, ano po. At sana po mga kababayan ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating Mong Team Channel, ano po. At muli po mga kababayan, ang lagi ko pong sinasabi ay huwag po nating kalilimutan ang Diyos na may lalang. Hanggang dyan po, marami pong salamat. Bye-bye!